Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Alfred. 27 years old at high school lang ang natapos ko. Dahil doon, sobrang hirap para sa akin na makahanap ng maayos at permanenteng trabaho. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok ko, kahit gaano kahirap o kababa ang sahod, tinatanggap ko. Makapagpadala lang ako ng kaunting tulong sa pamilya ko sa probinsya. Araw-araw, pinipilit kong bumangon kahit pagod na ang katawan ko. Kahit minsan parang gusto ko nang sumuko. Iniisip ko na lang ang pamilya ko. Kung paano sila umaasa sa akin. Kung paano ko gustong mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Pero sa totoo lang, kahit anong sipag at tiyaga ang gawin ko, parang kulang pa rin. Maliit pa rin ang kinikita ko at hindi sapat para matugunan ang lahat ng pangangailangan. Minsan, napapaisip ako kung hanggang dito na lang ba ako. Kung ganito na lang ba palagi ang takbo ng buhay ko. Puro pagod, puyat at sakripisyo, pero kulang pa rin. Bagong hire ako ngayon sa isang construction company sa Pasig. Sa ngayon, doon muna ako nakatira sa barracks na provided ng kumpanya para sa mga construction worker. Hindi man ito kagandahan. Simple lang, siksikan, at minsan mainit. Pero sapat na para makapagpahinga. At higit sa lahat, makakatipid ako sa renta. Puro construction worker din ang mga kasama ko. Iba-iba kami ng pinanggalingan. May galing probinsya tulad ko. May matagal na sa Maynila. At may mga veterano na sa ganitong trabaho. Sa umpisa, medyo nahihiya pa ako makihalubilo, pero habang tumatagal, unti-unti ko silang nakikilala. Pare-pareho pala kami ng pinagdadaanan. Lahat kami may kanya-kanyang dahilan kung bakit nandito. Lahat may pamilyang sinusuportahan. At lahat handang magtiis para lang kumita. Araw-araw, maaga kaming gumigising. Kahit kulang sa tulog, kailangan bumangon para pumasok. Mabigat ang trabaho. Buhat dito, halo doon. Pilad sa araw. Minsan pa ay inuulan. Hindi biro ang pagod na nararamdaman ko sa katawan ko sa bawat araw na lumilipas. Pero tinitiis ko kasi alam kong kailangan ko. Sa gabi, pagbalik sa barracks, doon ko lang nararamdaman ang bigat ng lahat. Yung sakit ng katawan, yung pagod, at yung lungkot. Minsan, napapaisip ako kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Pero sa kabila ng lahat, pinipilit ko pa rin lumaban. Kasi kahit mahirap, ito na muna ang paraan ko para makaahon at makatulong sa pamilya ko. Hindi man ito ang pangarap kong trabaho, pero dito muna ako nagsisimula. Umaasa ako na balang araw, may mas magandang oportunidad na darating. Sa ngayon, kapit lang. Kahit pagod na ako. Day off ko ngayon. Karamihan sa mga kasama ko sa barracks ay umuwi sa kani-kanilang pamilya. Yung iba naman, naiwan dahil masyadong malayo ang probinsya nila. Kaya nagpasya na lang silang mag-inuman para kahit papaano ay maibsan ang lungkot at pagod. Ako, hindi ako umiinom. Kaya, para maiwasan ko na rin na pilitin nila ako, umalis muna ako sa barracks. Naglakad-lakad ako nang walang tiyak na pupuntahan hanggang sa napadpad ako malapit sa Ilog Pasig. Tahimik doon kumpara sa ingay sa barracks. Umupo ako sa isang bench at pinanood ko lang ang agos ng tubig. Habang nakatingin ako sa ilog, kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip ko. Mga alaala, mga pangarap, at mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Habang nagmumuni-muni ako, napansin ko na may isang grupo na papalapit sa kinaroroonan ko. Mga bakla sila, masaya, maingay, at halatang nagkakatuwan habang naglalakad. Sa una, hindi ko sila gaanong pinansin.
Nakatingin pa rin ako sa ilog, pero maya-maya, huminto sila malapit sa bench na inuupuan ko. May isa sa kanila ang ngumiti at biglang nagsalita. "Kuya, kunin daw ng friend namin yung number mo," sabi nung isa sa kanila habang nakangiti at tinuturo yung kaibigan nilang nasa likod. Napatingin ako sa direksyong itinuro niya. May isang lalaking nakatayo sa likuran nila. Medyo tahimik lang, nakatingin sa akin. Pero agad ding umiwas ng tingin nang magtama ang mga mata namin. Kita ko sa kilos niya na parang nahihiya, hindi tulad ng mga kasama niyang ang lalakas ng loob. "Hindi ko kabisado yung number ko eh," sagot ko. "Sige na, ibigay mo na. Ang arte mo naman," sabi nung isang bakla, nakakasuot ng t-shirt na bakla. Tapos nagtawanan silang lahat. "Pa-hard to get si kuya," sabi nung isang kasama nila. "Dax ka ba kuya?" sabi naman ng isa. "Ibigay mo na kasi yung number mo." Nagsalita ulit yung isa. Medyo naiirita na ako sa kanila kasi ang kulit na nila. "Hoy, mga pangit na bakla, nghaharas naman kayo diyan." Napalingon kaming lahat sa biglang sigaw ng isang lalaki. Hindi ko na masyadong naaninag ang mukha niya, pero ramdam ko agad ang galit sa boses niya. Tapos binato niya ng bola na hawak niya yung grupo ng mga bakla. Tapos nagtakbuhan sila palayo. "Pinagtitripan ka ba ng mga baklang yun? Sana sinuntok mo. Adik yung mga yun eh," sabi nung lalaki habang pinupulot niya yung bolang ibinato niya. "Nakaka-bad trip nga sila eh," sagot ko. "Next time suntukin mo para magtanda," sabi niya sabay tawa. Tapos naglakad na siya palayo. Nag-stay pa ako ng kaunti sa lugar na yun. Sigurado kasi akong hindi pa tapos mag-inuman yung mga kasama ko doon sa barracks. At ayoko munang bumalik sa ingay. Mas pinili ko muna ang katahimikan sa tabi ng ilog. Habang nakaupo ako sa bench, napansin ko ang dalawang lalaking naglalakad sa di kalayuan. Magkahawak ang kamay nila, sabay tumatawa, parang walang pakialam sa mundo. Ang gaan ng aura nila, parang ang dali lang para sa kanila na maging masaya. Hindi ko namalayan na patingin ako sa kanila ng matagal. At doon, may kung anong kumurot sa dibdib ko. Inggit. Hindi ko maiwasang makaramdam ng ganun. Hindi dahil gusto ko yung eksaktong meron sila, kundi dahil na-miss ko yung pakiramdam na may taong kasama ka. Yung hindi mo kailangang magtago. Yung pwede mong hawakan ng kamay kahit saan, kahit kailan. May boyfriend ako. Lalaki din. Pero walang nakakaalam ng relasyon namin. Pareho kaming discreet. Pareho kaming takot sa sasabihin ng iba, sa pwedeng mangyari, sa mundo na hindi pa rin ganap na handang tumanggap. Kaya lahat ng meron kami, tinatago lang namin. Walang holding hands sa labas. Walang simpleng lambing kapag may ibang tao. Walang mga moment na gaya nung nakikita ko ngayon sa harap ko. Bigla akong napabuntong hininga. Naghiwalay kaming dalawa. Nung nag-college kasi siya, mas lalong lumawak ang mundo niya. Marami siyang nakilala. Iba't ibang klase ng tao. Iba't ibang pananaw sa buhay. Unti-unti siyang nagbago, hindi naman sa masama. Pero ramdam ko na hindi na ako yung mundo na kinasanayan niya. Habang siya, nag-e-enjoy sa mga bagong karanasan. Ako naman, maagang sumabak sa trabaho. Habang siya, abala sa pag-aaral at pakikipagkilala. Ako naman abala sa paghahanap ng pagkakakitaan para makatulong sa pamilya. Ayaw ko na siyang isipan pa naka-move on na ako. Pero nasasaktan lang ako na iniwan ako ng taong mahal ko dahil lang sa mahirap ako. Napatanong ako sa sarili ko, may magmamahal pa kaya sa akin kahit mahirap lang ako? Ano bang kaya kong maibibigay sa taong mamahalin ko? Pagod na katawan, maliit na sweldo, buhay na puro sakripisyo. Minsan, pakiramdam ko kulang ako, na hindi ako sapat para piliin. Lalo na't naranasan ko na maiwan dahil lang sa hindi ko kayang sabayan ang mundong gusto ng taong minahal ko. Pagkatapos kong tumambay sa tabi ng ilog, bumalik na rin ako sa barracks. Tahimik na ang paligid. Sakto, tulog na silang lahat.
Wala na yung kaninang ingay at tawanan. Puro hilik na lang ang maririnig. Dahan-dahan akong pumasok at nahiga sa higaan ko. Parang ang bilis ng oras. Papasok na naman kasi bukas. Napapikit ako at pinipilit ang sarili na makatulog. Kasi bukas, kailangan ko na naman lumaban. Kinabukasan, maaga kaming lahat nagising. Halos sabay-sabay kaming bumangon. Naghahanda para sa panibagong araw ng trabaho. Ramdam ko pa rin ang pagod ng katawan ko. Pero wala kaming choice. Kailangan pumasok. Pinatawag kami ng foreman namin. Sabi niya, pupunta raw saglit ang anak ng owner ng construction company para kamustahin kami. Kaya bago kami pumunta sa site, nag-stretching muna kami at inayos ang sarili namin. Habang naghihintay, napatingin ako sa paligid. Tahimik ang lahat. Parang may halong kaba at excitement. Hindi naman kasi araw-araw na may ganitong bisita. Maya-maya, may nakita kaming grupo na papalapit. May kasamang mga engineer, naka-uniform at maayos ang postura. Sa gitna nila, may isang lalaking halatang mayaman. Maayos ang suot, kumpiyansa ang lakad, at parang sanay na sa atensyon. Habang papalapit siya, unti-unti ko siyang natatanaw ng mas malinaw. At doon, nanlaki ang mata ko. Parang biglang bumagal ang paligid. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yon, yung lalaking sumigaw kagabi. Yung nambato ng bola sa mga bakla sa tabi ng ilog. Kamusta naman kayo? Tanong niya. Kalmado lang siya. Okay lang sir, sabay-sabay naming sagot. Tumango siya, parang sinusuri ang bawat isa sa amin. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiya na lumapit sa akin. Nasa office lang ako. Dito muna ako sa site ng 1 buwan, sabi niya. Tahimik lang ako habang nakayuko ng bahagya. Hindi ko alam kung naaalala niya pa ba ako mula kagabi. Sige na, mag-start na tayo magtrabaho. Sigaw ni foreman. Tapos naglakad na kami lahat ng sabay-sabay papasok sa site. Umakyat ako sa 7th floor kasi doon ako nakatoka today. At habang naghahalo ako ng semento para sa bintana, bigla akong nagulat nung nasa harap ko na yung lalaki na nambato ng bola sa mga bakla kagabi. Napaatras ako ng konti, parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko inasahan na makikita ko siya ulit, lalo na dito, sa taas ng building kung saan ako nagtatrabaho. Dito ka pala nagtatrabaho, sabi niya. Yes sir, sagot ko. Wag mo na akong tawagin na sir, nakakatanda. Mukhang magkaedad lang naman tayo, sabi niya. Sabay tawa. Sige po, sagot ko. Anong name mo? Tanong niya. Alfred po, sagot ko. I'm William, sagot niya. Nice to meet you po, Sir William, sagot ko. Ikaw siguro yung sinasabi ng pinsan ko na babae nung nakaraan, yung pogi na artistahin dito sa site, sabi niya. Medyo natawa ako sa sinabi niya. Tapos nagsalita ulit siya. Ang puti mo, ang kinis mo pa. Hindi bagay sa'yo yung ganito na work. Sabi niya habang tumatawa. Hindi naman po. Kahit anong work ko, basta marangal. Sagot ko. Sa totoo lang, marami na rin akong natatanggap na papuri tungkol sa itsura ko. Kahit mahirap lang ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit sinasabi ng iba na gwapo ako. Minsan, naiilang ako. Parang hindi tugma yung itsura ko sa buhay at trabahong meron ako. Pero sa kabila nun, natutunan ko ring tanggapin kung ano ang meron ako. Matagal ka na ba nagtratrabaho dito? Tanong niya. 2 months pa lang po, sagot ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Sir William, napansin ko na palagi na siyang dumadaan sa pwesto ko. May mga pagkakataon din na hihinto siya sandali para magtanong ng kung ano-ano. Minsan tungkol sa ginagawa ko. Minsan naman simpleng kamustahan lang. Sa bawat pagdaan niya, unti-unti akong nasasanay sa presensya niya. Hindi na ako gaanong naiilang tulad noong una. Sa halip, may kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. One time, habang naghahalo ako ng semento, bigla akong pinatawag ng foreman. Pinapunta raw ako sa office ni Sir William dahil gusto niya akong makausap.
Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o kung ano ang dahilan kung bakit niya ako ipinapatawag. Dahan-dahan akong nagpunta sa office habang kung ano-anong iniisip. Bawat hakbang ko, parang mas bumibigat yung pakiramdam ko. Pagdating ko sa harap ng pinto, saglit akong tumigil at humingan ng malalim bago kumatok. Pagpasok ko sa loob, agad kong napansin na nakangiti siya sa akin. Nawala ng bahagya yung kaba ko, pero may naiwan pa ring pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ngiti niya. Kung may magandang balita ba or what. Kamusta yung araw mo? Tanong niya. Okay naman po. Sagot ko. Sige, umupo ka. May gusto lang akong i-discuss. Sabi niya, sabay turo sa upuan sa harap ng mesa niya. Umupo ako at tahimik na naghintay kung ano ang sasabihin niya. Alfred, nag-resign na kasi yung messenger namin na nagtatransmit ng documents. Tinitingnan ko yung mga tao dito sa site at napansin ko na pamilyar ka na sa mga updates at sa takbo ng trabaho. Kaya inisip ko na, ikaw na lang gawin naming messenger ng mga documents sa iba't ibang site and office. Merong additional pay and allowances, sabi niya. Ako po sir, parang hindi ko kaya, sagot ko. I believe in you. Saka madali lang naman yung gagawin mo. Magdadala ka lang ng documents sa iba't ibang site. Ano gusto mo ba? Saka most of the time you'll stay here sa office ko. Sagot niya. Sige po, sagot ko. Good, sabi niya. Pagkatapos noon, ako na ang naatasang maghatid ng mga documents sa iba't ibang site. Magaan ang trabaho ko kumpara dati. Kapag wala pang ipapagawa, nasa office lang ako ni William, naghihintay ng susunod na utos o tumutulong sa kung anumang kailangan niya. Habang tumatagal, napansin ko rin na unti-unting gumaan ang buhay ko. Lumaki ang sweldo ko at kahit papaano, nakakatulong na ako ng mas maayos sa pamilya ko. Dahil palagi kaming magkasama sa office, unti-unti ko siyang nakilala. Hindi lang bilang boss, kundi bilang tao. Sobrang bait niya at simple lang kahit mataas na ang posisyon niya. Hindi siya yung tipo ng taong nanlalamang o naninigaw. Sa halip, marunong siyang makinig at umumunawa. May mga pagkakataon pa na inaaya niya ako maglaro ng basketball pagkatapos ng trabaho. Minsan naman, nagyayaya siyang kumain sa labas. Simple lang, pero sapat na para mas makilala namin ang isa't isa. Doon ko nakita kung gaano siya ka-natural. Kasama, parang hindi boss ang turing niya sa akin kundi isang kaibigan. Habang tumatagal, napapansin ko na lang na nagiging komportable na ako sa kanya. Hindi na ako kinakabahan tuwing mag-uusap kami. Natatawa na ako sa mga biro niya at minsan nakakabiro na rin ako sa kanya. Friday ngayon at balak ko na sanang umuwi sa barracks para magpahinga. Pagod din ako sa buong linggo at ang nasa isip ko lang ay matulog at mag-recharge. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, bigla akong tinawag ni William. Inaya niya akong uminom. Samahan ko raw siya. Inom tayo, samahan mo ako, sabi niya. Napakamot ako ng batok. Nahihiya akong tumanggi. Sige, saan naman? Tanong ko. Sa BGC at sagot niya. Hindi pa ako nagawa doon kaya sumama na ako. Naglakad kaming dalawa papunta sa parking lot hanggang sa makarating kami sa sasakyan niya. Tahimik lang kaming pareho habang sumasakay. Walang masyadong usap. Pagkasara ng pinto, pinaandar niya ang makina at unti-unti kaming umalis. Habang nasa biyahe, wala pa ring nagsasalita. Tanging ingay lang ng makina at mga sasakyang dumadaan ang maririnig. Hindi ko alam kung bakit, pero maya-maya, napapalingon ako sa kanya. Minsan patago, minsan nahuhuli niya ako. Nakatingin lang siya sa kalsada. Seryoso ang muka, pero halatang may iniisip. Pagdating namin sa bar, naghanap muna siya ng parking. Tahimik pa rin kaming dalawa habang inaayos niya ang sasakyan. Pagkababa namin, sabay kaming naglakad papasok. Pagpasok pa lang sa loob ng out-of-office bar, napahinto ako sandali. Ang ganda ng lugar. Dim ang ilaw, may halo ng warm at neon lights na nagbibigay ng classy at relaxing na vibe. Mukhang mamahalin ang bawat detalye.
Mula sa bar counter na makintab hanggang sa mga upuan at mesa na maayos ang pagkakaayos. First time kong makapasok sa ganitong klaseng bar. Mag-order ka lang ng gusto mo. It's my treat, sabi ni William. Napatingin ako sa menu, pero agad akong natigilan. Ang mahal ng mga presyo. Halos hindi ako makapaniwala. Hindi ako sanay sa ganitong lugar, kaya medyo nailang ako. Kahit gusto kong pumili ng iba, yung masarap o kakaiba, hinanap ko pa rin yung pinakaabot kaya. Tahimik akong pumili, tapos ibinalik ko sa kanya ang menu. Okay na po, sabi ko. Hindi na siya nagtanong. Tumangulang at siya na ang nag-order para sa amin. Umupo kami sa gilid na table, malapit sa entrance. Kita ko ang mga taong pumapasok at lumalabas, habang sa loob naman ay patuloy ang mahinang tugtog ng music. Habang umiinom kami, nagsalita si William. May jowa ka ba, William? Tanong niya. Wala. Focus lang ako sa work at sa pag-ayos ng buhay ko. Wala pa sa isip ko yun, sabi ko. Alam mo ba na ang daming nagkakagusto sa'yo sa site? Sabi niya. Napakamot ako ng ulo. Hindi, sagot ko. Yung mga babae sa engineering department, halos lahat yata crush ka. Wala ka bang natitipuhan sa office? Tanong niya. Wala, sir, sabi ko habang natatawa ako. Nagpatuloy lang ang kwentuhan naming dalawa. Sabay kwento ng mga bagay na hindi namin karaniwang napag-uusapan sa araw-araw. Hindi na namin namalayan ang oras. Unti-unting dumami ang mga bote sa mesa. Noong pareho na naming nararamdaman na sobra na ang tama ng alak, nagdesisyon na kaming lumabas ng bar. Medyo hilo na ako habang naglalakad at ganun din siya. Halatang hindi na rin steady. Hindi ko na kayang mag-drive. Samahan mo na lang ako mag-check-in, sabi ni William. Sige, sagot ko agad. Hindi na ako nagdalawang isip. Pumunta kami sa pinakamalapit na motel. Pagdating sa motel, tahimik lang kaming dalawa. Habang inaasikaso niya ang pag-check-in, ramdam ko yung pagod at tama ng alak sa katawan ko. Parang ang bigat na ng mga hakbang ko at gusto ko na lang humiga. Pagpasok namin sa kwarto, agad akong napaupo sa gilid ng kama. Malamig ang aircon. Si William, halos ibinagsak na niya ang katawan niya sa kama. Halatang pagod at lasing. Napahiga na rin ako sa kabilang gilid. Dahan-dahan, habang ramdam ko pa rin ang hilo at bigat ng katawan ko. Tahimik ang buong kwarto. Tanging tunog lang ng aircon ang maririnig. Nakapikit na ang mata ko nang biglang nakaramdam ako ng yakap sa likod ko. Sobrang higpit ng yakap ni William. Tapos naramdaman ko din yung private part niya na sobrang tigas at nakatutok sa likod ko. Nakaramdam ako ng init at para bang nawala yung antok short. Hanggang sa bumulong si William sa akin. Pumapatol ka ba sa lalaki? Tanong niya sa akin. Sobrang lakas ng tama ng alak sa akin, kaya naging honest ako sumagot. Oo, sagot ko. Papatol ka ba sa akin? Tanong niya. Pwede naman, sagot ko. Sige, sabi niya. Tapos hinalikan niya ako sa leeg, pababa. Napapapikit ako sa sarap ng ginagawa niya. Hangang sa hindi na ako nakapagpigil at ginawa ko rin yung ginagawa niya. At doon na meron nangyari sa amin, nagbimbangan kaming dalawa. Si William ang bottom at ako ang top. Pagkatapos ng sandaling iyon, pareho kaming nagising. Parang sabay pa nga. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya. At sa pagkakataong iyon, nagkatitigan kaming dalawa. Walang nagsalita agad. Ilang segundo rin kaming tahimik hanggang sa siya ang unang nagsalita. Sorry kagabi, sabi niya. Okay lang, sagot ko. Nag-enjoy ka ba? Tanong niya. Oo, sobra, sagot ko. Mula sa araw na yon, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Doon ko rin tuluyang nalaman na katulad ko siya. Pumapatol din siya sa kapwa niya lalaki. Hindi lang yon, inamin din niya na matagal na niya akong gusto. Kahit nung una pa lang niya akong napansin sa site. Habang tumatagal, naging mas personal ang samahan namin. Naging bembang body kaming dalawa. Pero hindi ko namalayan. Habang tumatagal ang ganitong setup, unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya.
Nung una, pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko. Natatakot ako, lalo na sa pagitan ng estado namin sa buhay. Mayaman siya, tapos ako, mahirap lang. Iniisip ko na baka hindi kami magtagal o baka sa huli, ako lang din ang masasaktan. Pero sa kabila ng lahat ng takot ko, paulit-ulit niyang pinaparamdam na tanggap niya ako kung sino ako, kung saan ako nanggaling, at kung ano man ang kaya ko lang ibigay. At naging boyfriend ko siya at naging boyfriend niya ako. Tinulungan ako ni William na unti-unting maging maayos ang buhay ko. Hindi lang sa trabaho, pati na rin sa sarili ko. Ginabayan niya ako, tinuruan, at binigyan ng pagkakataon na matuto ng mga bagay na hindi ko akalaing kaya kong gawin. Dahil sa kanya, mas naging stable ang kita ko, mas naging maayos ang takbo ng araw-araw ko, at unti-unti kong natutulungan ang pamilya ko. Hindi na ako katulad dati, na puro hirap at pagod lang ang nararanasan. Pinakita niya sa akin na hindi hadlang ang pagiging mahirap para umangat sa buhay, na kaya kong maging higit pa sa kung ano ang meron ako noon. In the end, we all need to understand that love doesn't choose status, background, or where you come from. It doesn't matter if one person has everything while the other is still struggling. What truly matters is how real the connection is and how deeply you accept each other. To everyone reading this, remember, the people who come into your life unexpectedly are often the ones who will change you the most. They will teach you lessons, help you grow, and show you your worth in ways you never imagined. The right kind of love won't just make you happy. It will help you become the person you are meant to be. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa @The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa The Vibe is Unfiltered.